ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob, at siya ang itinalaga na magmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ng anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang lisanin, linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong hindi nadihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na dihamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy sambahin ng lahat ng niyang mga anghel. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at saling sa katarungan. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa tupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Mga Diyos-Diyosan nila'y yuyuko sa may kapal.
Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ikaw, Poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Magsitayo na po ang lahat. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Kahapon, tinapos natin ang panahon ng Pasko ng pagsilang, yung Christmas season, at ngayon naman ay nagsisimula na tayo sa ordinary time o karaniwang panahon. At dito natin matutunghayan ang public ministry na ginawa ni Jesus. Kaya nga sa unang araw na ito ng Lunes ay narinig din natin ang pagtawag ni Jesus sa kanyang pagsisimula. Matapos niyang tanggapin ang binyag na binigay sa kanya ni Juan Bautista, ngayon naman ay magsisimula na siya sa paglalakbay niya, magsisimula na siya sa kanyang misyon na magpahayag ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at ang pagpapahayag ng mabuting balita. Pero narinig natin ang pagtawag sa unang apat na magiging mga alagad niya. At ito ay mga mangingisda. Yung mga magkapatid na Andres at Simon, si Santiago at si Juan, mga mangingisda.
Kung tutusin, pwedeng gawing mag-isa ito ni Jesus. Pwede at kayang-kaya niyang gawing mag-isa ito. Pero mas pinili niya na magtawag ng mga makakasama. Sabihin niyo nga, kasama. Ano ba mas gusto niyo? Mag-isa o may kasama? Hindi rin madali, no, kapag mayroon kang kasama, kasi magkakaroon ng adjustment, kahit nga sa mag-asawa, di ba, no? Na magkaiba kayo ng ugali, magkaiba kayo ng minsan ng paniniwala, magkaiba kayo ng kinalakihan, magkaiba ng paniniwala, no? Very challenging din yung mayroon kang makasama sa isang gawain. Pero gusto ni Jesus, may makasama siya. At itong mga tinawag niya, at mapapakinggan pa natin yung iba pang mga pangalan, ito ay kanyang aakayin. Humayo kayo sa bawat sulok ng mundo. Maririnig natin yan. Sa ngayon ay pinangalanan muna ang 4 na alagad. Pero gaya ng nasabi ko, ito yung kanyang gagawin sa kanila. So, ulitin ko po, no? Bakit nananatili ang simbahan natin? Dahil ipinapasa ito, itinuturo ito ng mga nauna pa sa atin, mula pa sa mga alagad na pinili ni Jesus. Kaya, minsan po, no, mas sa atin, no, sa karanasan natin, kahit sa mga ministries and organizations, di ba, no? Kapag nawala na, kasi minsan ayaw magpapalit, di ba, no? Ayaw magpailik, no? Kasi gusto niya siya lang, walang tinitrain. Kumbaga, gusto niya siya lang. Kaya kapag namamatay na ang isang leader, nawawala na yung organisasyon. Kasi wala kang training. Wala kang kasama. Gusto mo, ikaw lang. So, kung dito lang, no, sa konteksto nito, yung wisdom kasi, bakit kailangan may kasama? Para may matrain ka. Kasi hindi ka panghabang buhay dito. Iiwanan mo ang mundong ito, iiwanan mo din ang kinabibilangan mo. Pero ano nga mangyayari kapag nawala ka? Kaya nga, sa mga magulang, ngayon nasa paghahanda tayo ng kapistahan ng Santo Niño bilang bata, na mismong si Jesus dumaan sa pagkabata, dumaan sa kailangan niyang makinig, kailangan siyang turuan. Ang tanong, ang mga bata ba tinuturuan natin? Ang mga bata ba isinasama natin sa ginagawa natin? Ano ba? Sa pagsisimba, isinasama ba natin para mamulat sila sa pananampalataya na ating pong ginagawa? O mas maganda doon na lang sila sa bahay, humawak na lang sila ng gadget, mag-cellphone na lang, mag-computer na lang, tayo okay na tayo. Kaya kapag nawala na yung mga magulang, yung mga anak, hindi rin nagsisimba kasi hindi nga nahubog, hindi isinama. Nakukuha ba? Umalinsing na yung pang-offertory. Di ba? Yung wisdom, no? Kaya nga sa simbahan, tinuturo na, hindi sa ayaw kayo. Kahit nga kami mga pari, di ba? Kailangan may natitrain. Mayroon dapat na hinuhubog para magpari, magpag-aralin o magpaaral sa seminaryo. Dahil para may pumalit, para may magpatuloy. So hindi minsan kasi pag napapalitan, nagtatampo, ayaw nang pumunta ng simbahan, dala-dala pa buong organization, ay huwag kayong pumunta dyan. So wala na. Saan ba talaga tayo nakasentro? Sa mabuting balita. Yan ang ginawa ni Jesus. Kaya tuloy. Ito ang simbahan natin. Ano ba?
Sa panahon ba natin matatapos ito o ipagpapatuloy natin? At hindi lang ito gawain ng isang tao. Na madali lang sana, no? Minsan pag yung, matatigas ang ulo, alisin ang mga yan. Kaya ko na itong mag-isa. Tahimik pa. No? Pero, di ba, nandun kasama yung challenge eh. Nandun yung mas natututo rin tayo sa pakikisama natin sa iba. Pero mula sa atin nawa, no? Huwag nating solohin. Huwag nating gawing ako lang. Kundi tayo. Hindi tayo exclusive. Tayo ay inclusive. Maging bukas tayo na pagdating ng araw, kailangan mong ipasa, kailangan mong ibigay sa iba ang gawain ng Diyos. Gawain ito ng Diyos, hindi natin ito gawain. Amen? Magsitayo ang lahat. Bilang bayan na hinirang ng Diyos, iluhog natin sa ating Ama ang pangangailangan ng lahat ng tao. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pastol ng simbahan na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, naway bukas loob na makatugon sa Kanyang tawag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababagabag, at yaong mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hipuin at pagalingin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tinapay at alak na
dapat makisalo ay mabubuhay kailanman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming Ina,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Homer at Wendell na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw na may makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sa mandali para sa ilang pabatid. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa at maging bahagi sa gaganaping nobenaryo sa karangalan ng mahal na poong Santo Niño. Ang mga talaan ng gawain ay ang mga sumusunod. Nobenaryo, Lunes hanggang Sabado, 5:30 ng hapon at Linggo, 2:00 ng hapon. Santo Niño Exhibit sa Multipurpose Room bukas mula Enero hanggang Enero 18, mula 6:30 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali at 2:00 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi. Araw ng Kapistahan, Enero 19, 2025, banal na misa sa karangalan ng Santo Niño sa ganap na 3:00 ng hapon. Nasusundan ng masayang prosesyon ng mga Santo Niño. Sa mga may nais isama ang mga imahe ay mangyaring magpalista sa opisina ng parokya. Tinatawagan ng mga magulang ng mga batang lalaki na may edad 12 pababa na gustong sumali at bihisan ang inyong mga anak na tulad ng Santo Niño para sumama sa prosesyon. Magpatala lamang po sa January 12, Linggo, sa harap ng simbahan, mula 10 a.m. hanggang 12 noon at 3 p.m. hanggang 6 p.m.
Panawagan sa lahat ng gusto magbigay ng mga candy para sa prosesyon, mangyaring dalhin lamang po sa parish office. Makiisa din po sa pagdiriwang ng kapistahan ng Our Lady of the Poor sa pamumuno ng Catholic Women's League. Meron din po sila novena and praying of the Holy Rosary sa ganap na ika-4 at 4 na po ng hapon, ka-45 ng hapon, at ang kanilang araw ng kapistahan ay January 15. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Ang parokya po ay makikiisa sa Lakbayaw 2025 bilang bahagi ng programa ng Santo Niño Parish, dyan po sa Tondo. Sa mga gusto pong lakbayaw, may practice po pagkatapos ng misa. At sa Sabado po ito, pagkatapos ng alas 6 na misa, ay magtutungo na po doon sa prosesyon o yung tinatawag na lakbayaw. Sana po makasama kayo, makiisa po tayo sa pagdiriwang na ito. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngunit sa